Hey everyone! So this is our day 30 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. So ngayon, pag-aaralan naman natin ngayon paano mag-create ng estimate. So saan ba natin ginagamit yung estimate? So minsan before our work begin, nangihingi muna si client ng quotation. So tayo, ang ibibigay natin sa kanya is estimate. So pwede niya yung i-accept, i-decline, or pwede siyang mag-ask for revision. So, saan natin siya gagawin ngayon kay QuickBooks? Tara, alamin natin. Gagawa ka ng estimate, pumunta ka lang dito sa new, tapos click mo, estimate under dito sa may customer. So, once na na-click mo na yan, i-fill upan mo siya ng mga needed na information. Yan. So, for this one, kunyari may example tayo dyan. Pwede ka dito maglagay ng customer. Customer ba yan? Yan. Kunyari yan yung customer natin, sample natin. So, ito yung products and ano natin sa kanya. Yan. Tapos, kunyari, 1,000. Tapos, lagay lang natin dito. Test lang. So, estimate to. Itong ginagawa natin. Estimate. Tapos, save and close. So, kapag may estimate ka na, yan. So, may nagawa na tayo na estimate. Yan. Pwede mo na rin, once na in-accept siya ng prospect mo, yung estimate na yan, pwede na rin siyang gawin or i-convert into a invoice. Saan natin siya gagawin? Accept na siya. Tapos, accepted today. Review. Yan. Dito, sa meron siyang invoice, meron siyang button na convert into invoice. Tapos, dadalhin ka niya sa button na mako-convert na siya into an invoice. So, yung estimate na ginawa natin kanina, converted into an invoice. So, no need na mag-data entry ulit ng mga data dito sa, sa customer kasi nakalink na siya ngayon sa estimate. So, pwede ka nang mag-send ngayon to sa client mo. Yan. Tapos, okay ka lang. Yes ka lang. Ganun lang kadali mag-convert ng estimate papunta sa invoice. So, no need ka na ngayon mag-data entry ulit ng paulit-ulit from your estimate papunta sa invoice mo. So, yun lang. If you want to know more about QuickBooks at kung gusto mo pang mas matuto or malaman, balikan mo na yung mga other lesson for you to be able to know QuickBooks. So, follow me for more accounting and bookkeeping tips.